Isang dolphin na mataan sa Cagbanche Report sa isla ng Boracay. Bahay sa Malinaw na abo, lagpas 49,000 pesos na pinsala na itala. Dalawang basketball varsity player ng Ateneo na sawi matapos malunod sa Aurora. Dalawang menor de edad sa pool sa CCTV ng tangkaing tangayin ang bag sa isang establishmento. Muling pagtaas ng mga produktong petrolyo, umarangkada na. Noche Veronica Ibit, nakasungkit ng bronze medal sa Philippine Aquatics Incorporated Open Water Swimming National Tryouts. DSWD, nagatid ng relief goods sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng pagbubukas ng bagong West Visayas State University College of Law Building. Magandang hapon, Provincial Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga klanan sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalita ang aming nakalap ngayong araw June 9, 2026. Namataan sa Cagbanche Report na sakop ng isla ng Boracay ang isang dolphin batay sa mga saksi, sugatan at na-stranded umano ito. May detail sa balitang yan, si Ray Machudasio. Nagdulot ng pagkabahala at kasabay na pagkamangha sa mga residente at turista ang isang dolphin na napadpad sa mababaw na bahagi ng Cagbanche Port sa Boracay Island nitong Lunes, Hunyo 8. Ayon sa mga nakasaksi, unang namataan ang nasabing marine mammal na sugatan habang tila hirap ito makabalik sa mas malalim na bahagi ng dagat. Agad namang rumesponde ang mga taong naroon at matapos itong maibalik ay nagpaikot-ikot pa ito marahil bilang pasasalamat sa mga tumulong dito. Samantala, muling pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na hanggat maaari ay iwasan na hawakan o lapitan ang mga stranded marine wildlife at agad na ipagbigay alam sa mga kinauukulang tanggapan upang mabigyan ng tamang tugon ang ganitong insidente. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang karagatan sa paligid ng Boracay upang matiyak ang kaligtasan ng iba pang marine species sa lugar. Ray Marchidosio, Kalibo Cable News. Naabo ang buong bahay sa Malinaw kung saan umabot sa lagpas 49,000 pesos ang pinsalang naiwan ng sunog. Magapit mga sunog karon kon. Naabo ang isang residential house matapos lamunin ng apoy sa Purok 1, Sitio Tabok, Barangay San Roque, Malinaw. Kilalang may-ari ng bahay na si Ranche Relembo, 30 anyos at isang construction worker. Ayon sa ulat, nagtatrabaho ang mag-asawa nang maganap ang insidente habang ang kanyang asawa naman ay nagtitinda sa bayan ng Malinaw. Batay sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection Malinaw, nagsimula ang sunog bandang 1:43 ng hapon nitong Hunyo 8. Wala namang tao sa loob ng bahay nang sumiklab ang apoy. Ayon sa Malinaw Fire Station, personal na nagtungo sa kanilang himpilan ang asawa ng may-ari upang iulat ang insidente matapos makatanggap ng impormasyon mula sa kanilang kapitbahay na nasusunog ang kanilang bahay. Dahil gawa lamang sa mga light materials ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy dahilan upang tuluyang maabo ang buong bahay bago pa man maisalba ang anumang kagamitan sa loob nito. Sa pagtataya ng mga otoridad, umabot sa 49,500 pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng sunog. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy pa rin nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Bureau of Fire Protection upang matukoy ang pinagmulan at sanhi ng sunog. Ergy Brianes, Kalibo Cable News. Nagdadalamhati ngayon ang basketball community matapos kumpirmahin ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw ng dalawang student athletes ng Ateneo Men's Basketball Team. May detail sa balitang yan, si Andy Narcer. Nagdadalamhati ngayon ang basketball community matapos kumpirmahin ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Clerk Baterbonia at Divine Adili. Nasawi ang dalawa matapos malunod sa isinagawang team building activity ng kupunan sa Dipakulaw, Aurora nitong June 8.
Si Baterbonia ay 19 na taong gulang at tubong Talocogon, Agusan del Sur ay isa sa mga inaasahang bagong talento ng Ateneo matapos lumuwas sa Maynila upang maglaro sa UAAP. Kinilala rin siya bilang most valuable player ng Secondary Boys Basketball Tournament sa 2025 palarong pambansa bilang kinatawan ng Davraa. Nagpahayag naman na matinding kalungkutan ang pamunuan ng universidad at nagpaabot ng pakikiramay sa mga pamilya, kaibigan, coaches, teammates at mga mahal sa buhay ng dalawang yumaong atleta. Samantala, bumuhos din ang pakikidalamhati mula sa iba't ibang bahagi ng basketball community at mga tagahanga na nagbigay-pugay kina Baterbonia at Adili na kapwa ay tinuturing ng mga atletang may malaking potensyal sa larangan ng basketball. Andy Narce, Kalibo Cable News. Sa pool sa CCTV footage, ang dalawang minor de edad na tangkaing tangayin ang bag sa isang establishmento sa bayan ng Kalibo. Sa pool sa CCTV footage, ang dalawang minor de edad matapos ang pagtatangkang pagkuha ng mga bag nang hindi nagbabayad sa isang establishmento sa F. Quimpo Street, Poblacion, Kalibo. Batay sa kuha ng CCTV, makikitang pumasok ang dalawang bata sa tindahan at tumingin ng mga panindang bag. Makalipas ang ilang minuto, napansin umanong lumabas ang may ito habang suot ang ilang bag na hindi pa nababayaran. Ayon sa may-ari ng establishmento, isang customer ang unang nakapansin sa hinalang kilos ng dalawang bata at agad itong ipinaalam sa mga tauhan ng tindahan. Dahil dito, mabilis na nakaresponde ang mga empleyado at nahabol ang mga menor de edad bago tuluyang makalayo. Naibalik naman agad ang mga bag at walang naiulat na anumang nawawalang gamit mula sa tindahan. Kasunod ng insidente, nagtungo sa establishmento ang ina ng isa sa mga bata upang makipag-usap sa may-ari. Ayon dito, nadamay lamang umano ang kanyang anak matapos sumama sa isa pang bata na madalas umanong pumupunta sa nasabing tindahan. Napag-alaman na kapwa residente ng Barangay Lacerna ang dalawang menor de edad. Ayon pa sa ina, kasulukuyang nag-aaral ang kanyang anak habang hindi pa matiyak ang estado sa pag-aaral ng isa pang bata. Dahil naibalik naman ang mga bag, hindi na nagsampa ng reklamo o nagpa-blatter sa Kalibo Police Station ang may-ari ng tindahan. Patuloy namang pinapalahanan ng mga magulang na gabayan at bantayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang mga insidenteng maaaring magdulot ng kapahamakan o paglabag sa batas. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Pagtaas ng mga produktong petrolyo ngayong Martes, ramdam na ng mga motorista. May detalye sa balitang yan, si Juno Rosales. Matapos magkaroon ng rollback nitong nakaraang linggo, nagpatupad naman ng oil price hike ang Department of Energy ngayong Martes, kung saan pasanin ito sa mga motorista. Hindi lamang apektado ang kanilang biyahe, kundi maging ang gastusin nila sa pang-araw-araw ng kanilang pamilya. Ngayong Martes, ramdam na ng mga motorista ang hirap dahil sa pagtataas muli ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, tumaas ng 30 centavos per liter ang presyo ng gasolina, habang sa diesel ay 4 pesos and 85 centavos kada litro ang pagtaas, at ng kerosene naman ay tumaas ng 4 pesos and 75 centavos kada litro na epektibo kaninang alas 6 ng umaga. Ang nasabing pagtaas ng produktong petrolyo ay dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East, kung saan may bahagyang paggalaw sa presyo ng world market. Samantala, nananawagan naman ng agarang solusyon ang mga motorista upang maibsan ang epekto ng oil price hike. Matatandaan, noong nakaraang linggo, ibinaba ng mga retailers ang presyo ng kada litro nang hindi bababa sa 4 pesos and 76 centavos para sa gasolina, habang 9 pesos and 26 centavos para sa diesel at 10 pesos and 86 centavos para naman sa kerosene. Mula dito sa bayan ng Kalibo, Jelen Rosales, Kalibo Cable News. Hay, natugang mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Noche Veronica Ibit, nakasungkit ng bronze medal sa Philippine Aquatics Incorporated Open Waters Swimming National Tryouts. May detalye sa balitang yan, si Juno Rosales.
Nakasungkit ng bronze medal ang Aklanon swimmer na si Noche Veronica Ibit sa Philippine Aquatics Incorporated Open Water Swimming National Tryouts na ginanap sa Boracay, New Coast nitong June 5 hanggang 7, 2026. Sa girls category 16 to 17 years old, nakuha ni Veronica ang bronze medal sa 5 km open water swim at top 6 naman sa 10 km. Matatandaan na hakot medalya din si Veronica sa kakatapos lang na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kabilang sa mga medalya nito ay gold medal sa 50-meter freestyle, gold medal din sa 100-meter freestyle, silver medal para sa 50-meter butterfly, silver medal sa 4x50-meter freestyle team relay at 2 medal sa bronze na 200-meter freestyle at 4x100-meter freestyle team relay. Samantala, nagpapasalamat naman si Noche sa lahat ng sumuporta at tumulong upang makamit ang kanyang nakuhang tagumpay. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Nagatid ng relief goods ang DSWD sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Agad na nag-deploy ang Department of Social Welfare and Development Field Office 12 ng Mobile Command Center at agatid ng mga relief supplies para sa pamilyang naapektuhan ng lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa DSWD, ipinadala sa General Santos City ang Mobile Command Center upang magsilbing sentro ng koordinasyon at monitoring ng mga operasyon sa pagtugon sa kalamidad. Kasabay nito, nagatid din ang ahensya ng 1,500 family food packs at 5 family tents sa Coronadal City para sa agarang ayuda para sa mga apektadong residente. Patuloy ding naghahanda ang ahensya ng karagdagang family food packs at mga tent na nakatakdang ipamahagi sa iba pang komunidad na nangangailangan ng tulong. Sinabi ng DSWD na nakikipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamalaan at iba pang kaukulang ahensya upang matiyak ang mabilis at maayos na pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Bahagi ito ng patuloy na disaster response operations ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking agad na natutugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Samantala, patuloy na minomonitor ng DSWD ang sitwasyon sa mga apektadong lugar upang matukoy ang karagdagang pangangailangan ng mga residente at may pagkaloob ang kinakailangang tulong sa lalong madaling panahon. Era Chibriones, Kalibo Cable News. Pagbubukas ng bagong gusali ng College of Law ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. May detalye sa balitang yan, si Jelony Salas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng bagong gusali ng College of Law ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo. Ang nasabing gusali ay mayroong 4 na palapag, 6 na silid-aralan, 2 moot courts, 1 silid ng pagsusuri, mga opisina ng guro at iba pang mahalagang espasyo para sa pag-aaral na idinisenyo upang suportahan ang parehong akademikong kahusayan at praktikal na pagsasanay sa batas. Ang pagpapatayo ng law building ay nagpapatibay sa lumalaking reputasyon ng College of Law ng WEBSU kasabay sa pagtala nito ng 100% passing rate noong 2025 bar examination. Nilalayon nito na mapalawak ang access sa dekalidad na edukasyon legal at pagpapatibay ng sektor ng katarungan ng bansa. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan o sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edith Linar Silvestre mula sa Iloilo Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muni ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Tuesday, June 9, 2026. Sa subong wala man kita may ginamonitor ni LPA o kung bagyo sa sulod or sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western sections of northern kag central Luzon. Diri naman sa western Visayas, mag-eksperyensya kata sa ang magulugal-umon tubtob magal-umon na kalangatan, gamay mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalat ug panag-uob tugas sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon south to southwest nga magadalas ang makanay tubtob makasara ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 33 degrees Celsius.
Ang adlaw magatunod alas 6:11 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:27 buwas sang aga. Kag muna ang aton latest weather update para sa mga dugang impormasyon bisitahan lang ang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Pati na ang aton mga official social media accounts. Halin diri may Iloilo Doppler Radio Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Edith Lenore Silvestro, madamagid nga. Salamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.